Alam niyo ba mga kababayan na ang pagiging seaman ay napakahalaga para sa ekonomiya ng Pilipinas? Maraming Pilipino ang nagtatrabaho bilang mga seaman sa iba't ibang bahagi ng mundo na naglalaan ng malaking halaga ng dolyar sa bansa sa pamamagitan ng remittances. Bukod dito, ang industriya ng pagiging seaman ay nagbibigay ng maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Ang mga kababayan nating seafarers ay isa sa mga pinakamalaking industriya ng Pilipinas. Dahil dito halos 10% ang naging ambag nila sa gross domestic product o kita na pinapasok nila sa bansa. Walang duda na ang mga kababayan nating seafarers ang isa sa tumutulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Alam nyo ba na noong taong 2017 nasa mahigit 1.6 million na ang mga seafarers sa buong mundo at halos nasa mahigit 400,000 na ang mga kababayan nating seafarers. Halos 25% sa mga seafarers ay mga Pilipino. Alam nyo ba na nangunguna ang Pilipinas sa supplier ng mga seafarers sa buong mundo? Pangalawa lang ang China, sumunod ang Indonesia, sunod ang Russia at Ukraine. Pangalawa din sa supplier ng marine officers na nagko-command sa iba't ibang bansa, ang Pilipinas. Ang mga may-ari ng mga barko ay may mataas na paghanga at respeto sa mga kababayan nating seafarers. Well, you know, we already have more Filipino seafarers than any other nationality, and they provide our tremendous level of service. Our guests love them, and the other thing is they seem to love us. Great workers and a great tradition. Ipinapakita ng mga kababayan natin ang kanilang husay at galing sa kanilang trabaho. Sa isang banda, maraming Pilipino ang nakikita ang pagiging seaman sa mga cruise ship bilang isang pagkakataon upang kumita ng maayos na sahod at magkaroon ng magandang buhay para sa kanilang pamilya. Alam nyo ba na ang starting na sahod ng mga nagtatrabaho sa cruise ship ay hindi bababa ng 150,000 pesos? At ang isang empleyado naman na may 5 hanggang 9 na taon ng experience sa trabaho ay sumasahod ng halos 700,000 pesos lalo na kung mataas ang ranggo nito sa barko. Pero meron tayong mga iilang mga kababayan na nasasangkot sa iba't ibang kaso habang nagtatrabaho sa loob ng barko. Ngayong taon lang ay may 4 tayong kababayan na inaresto sa Amerika dahil sa kanilang mga malalaswang ginawa. Una narito si Arvin Joseph Mirasol, isang 34 years old at Tubong, Batangas. Siya ay pinanganak sa San Jose, Batangas. Siya ay isang stateroom attendant on board ng barkong Royal Caribbean Symphony of the Seas cruise ship. Para sa mga hindi familiar sa trabaho ng isang stateroom attendant, sila yung mga crew member na responsable sa mga serbisyo para sa mga kwarto ng kanilang mga guest. Sila yung mga nakatukang maglilinis ng kwarto, nagpapalit ng mga tuwalya at nag-aayos ng mga higaan ng mga bisita. Maswerte si Alvin dahil nakapagtrabaho siya sa kumpanya ng Royal Caribbean International Cruise Ship. Natanggap siya sa Royal Caribbean noong December, taong 2023. Alam niyo ba mga kababayan, na ang Royal Caribbean ay nangunguna pagdating sa negosyo ng cruise ship? Sila ang may-ari ng pinakamalaking cruise ship sa buong mundo. Ito ang barkong Icons of the Sea. At ang barkong pinagtatrabahuan naman ni Arvin ay ang pangatlo sa pinakamalaki sa buong mundo. Alam niyo ba na ang sahod bilang stateroom attendant katulad ni Arvin ay $19 kada oras o katumbas sa 1,000 piso? At umaabot ang sahod nila ng $40,000 sa buong taon o tumataginting na 2.2 million pesos. Kaso ang lahat ng ito ay sinayang lang ni Arvin dahil sa tawag ng kanyang laman. Noong February 24, taong kasalukuyan, umalis sa pinakapantalan ng mga barko ng Royal Caribbean International sa Forever Glades, Florida, ang barkong Symphony of the Seas para sa kanilang tour papuntang Bahamas. Isa sa mga kwarto na naka-assign kay Arvin ay ang kwarto ng isang ina kasama ang 2 batang anak nitong mga babae. Isang araw habang nagpapatuloy ang paglalayag ng kanilang barko, aksidenteng na-diskobre ng isa sa mga batang babae ang kamera na nakatago sa ilalim ng lababo sa kanilang banyo.
Ang sabi ng bata, kukuha lang sana siya ng tissue paper sa ilalim ng lababo nang may napansin nitong parang may kamera na nakadikit sa ilalim ng lababo. Ang kamera ay nakatutok mismo sa shower ng kanilang banyo. Agad itong sinabi ng bata sa kanyang ina at isinumbong sa mga otoridad ng cruise ship. Habang nag-uusap ang ina at mga otoridad sa labas ng kanilang kwarto, biglang dumating si Arvin. Agad itong hinuli at ikinulong muna sa isang kwarto hanggang sa makabalik sa pantalan ng Forever Glades sa Florida. Ang sabi ng ina ng mga bata, ilang beses na raw nilang nagamit ng kanyang mga anak ang banyo bago pa nila nadiskubre ang nakatagong kamera. Sa pagkumpiska ng mga otoridad sa mga gamit ni Arvin, nakuha sa kanya ang kanyang cellphone, mga memory card, at maraming USB devices. Sa ginawang affidavit report ng mga pulis, ang sabi nila, marami silang nakitang mga video ng mga batang babaeng nagbibihis sa banyo ng cruise ship at mga child porn na mga videos. Meron ding 5 minutong video na nakikita si Arvin habang nagkakabit ng kanyang sekretong kamera. Pagkatapos basahan si Arvin ng mga pulis ng kanyang mga karapatan, sinabi niya sa isang interview ng mga pulis na totoong siya ang naglagay ng mga kamera. Ginagawa niya na raw ito simula pa lang nang nagtrabaho siya sa Barkong Symphony of the Seas noong December 2023. Kaya sobrang dami na ng mga video ng mga pasahero ang kanyang nakolekta sa loob ng 3 buwan. Sinabi din ni Arvin sa mga pulis na gustong-gusto niyang pigilan ang kanyang sarili pero hindi raw ito kaya. Tinanong din siya ng mga pulis kung paano siya namimili ng kanyang bibiktimahin. Ang sabi niya kapag gusto niya raw ang nasa kwarto, lalagyan niya ito ng kamera. Sinabi niya rin sa kanyang affidavit na gusto niyang binibidyohan yung mga batang babae na nasa edad 16 years old pataas. Pero, sa mga ginawang ito ni Arvin, may mas nakakakilabot pa pala siyang ginagawa na kanya ring inamin sa mga otoridad. Minsan daw kapag alam niyang naliligo sa swimming pool ang mga guest sa isang kwarto, papasukin niya ito ng palihim at magtatago siya sa ilalim ng kama ng guest at hihintayin niya itong makabalik. At kapag bumalik na ito para mag-shower dito na raw niya palihim na binibidyohan ang kanyang mga biktima. Naglabas na ng statement ang kumpanyang Royal Caribbean na nagsasabing hindi nila pinapayagan ang mga ganitong hindi katanggap-tanggap na mga gawain at agad daw nila itong inireport sa mga otoridad at tinanggal na rin si Arvin sa kanyang trabaho. Ngayon ay kasalukuyang nahaharap si Arvin sa 6 na beses na kaso ng video voyeurism o pagbibidyo habang nambubuso. May kaso rin siya ng paggawa at pag-iipon ng mga child pornography. Kasalukuyan siyang nakakulong ngayon sa Broward Sheriff Main Jail sa Florida, California at hindi pinapayagang makapagpiyansa. Hindi lang siya ang nahuling Pilipino at nakulong ngayong taon dahil sa kanilang malalaswang gawain. May 3 pang Filipino na parehong crew members ng Disney Dream cruise ship ang inaresto. Ang isa ay si Tirso Neri, inaristo siya noong Abril 15 sa kasong child pornography. Ayon sa mga dokumento ng korte, hinanap daw ng mga ahente ng Homeland Security at US Customs and Border Protection ang cabin ng 44 anyos na si Tirso Neri noong Disyembre. Sinasabi sa affidavit na ang 2 smartphone ni Neri ay naglalaman ng mga child abuse material tulad ng mga malalaswang picture at video ng mga menor de edad na mga bata. Kasalukuyang nakakulong ngayon si Neri sa Broward County Jail sa Southern Florida. Sabi ng mga otoridad, si Neri daw ay kumukuha ng mga video at pictures ng mga menor de edad gamit ang Telegram at Facebook Messenger. Nauna nang naaresto sila Alvin Gonzalez at Amiel Trazo, parehong crew members din ng Disney Cruise. Sila ay direktang tinanggap mula sa Pilipinas. Parehong idinawit noong Enero para sa pagkakaroon ng pornograpikong material na kinasasangkutan ng mga bata. Dahil dito ang abogadong si Spencer Aronfeld ay nanawagan para sa isang mahigpit na proseso ng pagsusuri sa industriya ng cruise. Binigyang diin din niya ang pangangailangang tukuyin ang mga potensyal na mga manyakol upang maiwasan ang pag-ulit ng mga insidente. Maybe they need to have a psychologist sit there and talk to the person for a few minutes before they hire them, not just some HR guy, but somebody who's got a background in psychology, and ask them key questions that might reveal that they have an inclination to
do these bizarre things of this operation at a cruise line, I would say, look, you want to work for us at Royal Caribbean? A, you go submit to a polygraph. B, you can't be alone, unsupervised. Sigurado ako dahil sa ginawa ng apat nating mga kababayang seafarer, maapektuhan nito ang iba nating kababayan na gusto sanang makapasok sa ganitong klaseng trabaho. Siguradong maghihigpit ang mga kumpanyang kukuha ng mga tao para sa kanilang mga barko. Ano ang tingin niyo sa kasong ito, mga kababayan? Sabihin sa comment section ang inyong reaksyon. Kung nagustuhan niyo ang videong ito, huwag niyo pong kalimutan mag-like at isubscribe ang ating channel para lagi kayong updated sa mga bago nating upload na mga videos. Salamat!